Gusto ko lang sa inyo i-share yung isa sa mga lessons na natutunan ko po sa buhay kasi alam ko maraming people who may be struggling as well as I have struggled before. Alam niyo, alam ko yung feeling na ang bigat-bigat ng loob. Minsan hindi nyo na alam saan kayo babaling, parang di nyo na alam kung anong gagawin nyo, ang bigat ng dinadala nyo. Paano ba mabawasan yung bigat na loob na nararamdaman po? And I want to share this with you kasi na-experience ko talaga to. This is my personal experience. Yung bigat-bigat ng loob lagi. I realize now looking back, knowing what I know now, hindi lamang yung science, kundi po part of my growing as a person, maturing spiritually, I realized na kaya naman pala grabe yung dinadala ko dati na bigat because I was keeping a lot of grudges, samahan ng loob. Kapag kami nangyari, you are holding it in. Minsan, it's because of judgments that you have. The way na nape-perceive mo yung situation will make you not open to, let's say, patience. Kapag kasi masyado kang prone na magkimkim ng sama ng loob, wala ka masyadong lawak ng pag-iintindi. Yung pagkikimkim kasi ng sama ng loob, it's because of our perceptions. And how do you change yung inyong perception? Mababago po yan pag nagbago yung inyong mindset. Hindi sa kung ano pa mang pamamaraan. Like, I also tried yung tinatawag nating mga personal development na yan, yung para bang follow your heart, mga ganun po. Hindi po yan sapat. Kasi if you use that as your point of view, lagi ka madidisappoint kapag ikaw ay nadedehado, lalong sasama yung loob mo, right? So, yan yung nagiging effect ng follow your heart na uri ng mindset. Yung mindset na talagang nakapagpabago sa buhay ko na gusto kong i-share sa inyo that can really help you na gumaan yung mga bigat na dinadala nyo, yung mga galit na nararamdaman nyo, yung sama ng loob na dinadala nyo na sobra-sobra at hirap na kayo kasi talagang na-impact na yung inyong kalusugan. Yung mindset na yan ay yung godly mindset. God first mindset. Pag yan po ang nasubukan ninyo, alam nyo, matatransform lahat. Pag God first. Pag inuna natin ng Panginoon. Kasi yung focus wala na po sa atin. Wala na sa mga kagustuhan natin. Wala na sa pagiging self-absorbed natin. Kundi nasa utos ng Panginoon. So when you start to do that, then you become selfless. Kapag nangyari po yan at na-transform kayo sa loob, ang mangyayari po ay you start thinking less about yourself and more about others. Di ba po, golden rules naman po, love your neighbor as you love yourself. So nakakabawas talaga siya ng sama ng loob. Kasi when you think about, okay, may nagkasala sa'yo, but you love them anyway, ibang-iba po yun dun sa love yourself, set boundaries. Ibang-iba yung magiging outcome.